Mami, tao po. Tao po. Si Michael daw. Ah. Bakit? Ay, hindi pa si Ella. Ayan, nag-review. Ah. Sa ilaw. Ano? As. Mami, bless naman po. Mami, Saan ventilador? Isa pa. ano ka naman to? Kabila. Ano nga ba? Lakas. Yan, may na. Ayan na. Ay, mami, ano po, siguro nasa, may nabanggit siya si Tita Malin, ano? Wala nakapagsalita ako ng ganun sa chat. Pero, siguro alam niyo na rin po at nabanggit din po niya sa'yo. Eh ngayon po ay huwag niyo na po akong padala ng pera at saka may problema po kasi yung Gcash number ko. Hindi po siya ma-open. Nasira na po yung number. Baka po magpadala huwag na po magbigay ng tulong sa akin kasi hindi na po ma-open yung number. Mami, ano bang address ni Tita, ni Kuya Benson sa bahay na yun? Bakit? Kasi nung ko ililipat si Mama Kung kaya ko pa, lilipat ko talaga siya ng pagboto. Si Papa po kasi last day na bukas, ilalagay na po sa sasako. Hindi pumapayag na ilipat siya sa Lucena at saka sabi naman ni Tita Pe, punong-puno na pala yung maliit na box na yun, yung lagay ng mga buto-buto, marami na pala dun. Si Papa po ay tatanggalin na dun sa mahaba. Yung kasing yung pong pagtanggal doon, ililipat siya dun sa maliit na box. Yun ay wala ng bayad. Pero yung bulwas at saka lipat, 6,000. Eh di, inan naman po ako nung namamahala doon. Tatanggalin na siya. Kasi tapos na yung kontrata doon. Totally naman, bayad naman po lahat ng pananatili ni Papa doon. Ilalagay na lang siya sa sako. Sa may tulungan ba ng puro sama-sama na walang lagay ng box. Kasi sabi naman doon sa sementeryo, ako na lang po ang magtatanggal ng buto-buto at saka magbubulwas. Hindi daw pwede yun. Ngayon naman, di ba sinabi ko po sa inyo na yung hangarin ko po kay Mama, mailipat siya dito. Wala din naman akong pera pang absorb ng mga paggastos. Eh di, kayo na rin po may sabi sa akin na, ano naman ganyan. Kayo naman po sabi na, mo na. Kung ano yung nagawa mo na. Yun naman pong ibinigay kong tindahan kay Mama ay ang namahala na doon yung si Maripet. Tinangkom naman po talaga niya yung tindahan na yun. Umutang ang Mama ng pangkape, napakadami kayo magbigay. Hindi naman po sa kanya yung puhunan na yun at binigay Mama para sa aming dalawa. Kaya naman po na Sinabi nga yung kay Malin yung nagkaroon po ng tindahan, bigla na lang siya nag-resign. Nakita niya na may tindahan. At yung perang dumadating kay Mama, hindi niya pinapaalam kay Mama. Kaya po nagkaroon ng sumbatan yung dalawa. At si Mama naman hindi rin naman marunong. Sabi siya na yan. Pinasa ko naman po yung usapan yung pag-aaway nila at saka yung kwentuhan namin Sinan ko naman po sa inyo. Pero sa ganun ako po naglabas din po ng samahan na loob kay Tita Malin kasi yung time na yun,
gusto ko pong bumiyahin ng Las Piñas. Di nagkataon naman si Tita Maling walang-wala din talaga, di naman mapilit, nagbigay na kay mama. Bali, sa inyo ko po sinasabi, baka magpadala, huwag na po, dahil yung aking po number ng Gcash hindi na po ma-open. Doon naman po sa ano, Sa iyo naman pala talaga ipapadala ni Tita Maling yung pera eh. oo nga, Hindi Maripe eh. yun nga po ano, kahit naman po si mama yung nagpapatotoo na yung perang pinapadala ng mga magkakapatid, pinapanlaro lang niya sa scatter. At si mama po, may record po kami ng usapan ni mama nung nag-away po sila. Kahit kinig na kinig po ng kapitbahay ni mama, yung kasamahan ni Tita Pe sa religion, yung mismong nanay na yun. Nung nag-away po sila, sabi, sa totoo lang Maripe, yun naman ibigay ng anak kong panganay, yung tindahan na yun, hindi yan para sa'yo. Yung nalaman mo lang na may ipapagawa si Tita Pag-asa, ikipan niya yung scatter dyan, tapos ikaw na namahala, ako'y uutang sa'yo ng kape, hindi mo man lang ako mabigay-bigyan. At ang sabi naman ni Tita Malin, Michael, yung tindahan na yan, ito yung dalawa ni mama mo, at yun yung pangkain. Ang sumadin salita, ako po ay na-stress po ako, mami. Isang linggo ako nakakaiga sa bahay, tapos iniisip ko yung problema. Ako po ay para bang gusto kong gumagbante, gusto ko bang ako ay parang sama ng loob. Tapos hindi ako natuloy pagbinta ko ng Manila. Para bang lalong naghirap ako sa financial po ba. Tapos maganda naman yung hangarin ko. Nung nagkaroon ng pera si mama, nasa pension, hindi pa rin niya ako binigyan ng pera pang asikaso sana na mailipat ko sa Lucena ng pagboto. Kasi wala po siya mapapala sa Sariaya kung sakasakali mang kunin ng buhay niya. Kasi po, pag oras na dito ka botante, wala ka ng problema. Kayang-kaya ko siyang tulungan magkaroon ng yellow card. Sa inyo lang po ako magtatanong kung payag po ba kayong paggamit yung number ni bahay ni Tito Pwede naman. Benson. Kasi kaya ko po siyang ilapit ng tulong para magkaroon ng yellow card. Sa madaling salita po, Puro pagkakaisa dos. yun po, yung ako po ay talagang dito lang kami nag-usap ni Ella nung bumunta siya sa bahay na naulan kasama yung boyfriend niya na ako iniyakap na yakap ako. Ang problema ko ba mami sa ihip? Parang ito yata ay UTI or prostate. Kasi lahat naman po ng lalaki may ganun eh. Pero ako po mayroon pa akong duty sa hospital eh. Ako po ay Ngayon po, baliwala ako nun kasi hindi po ako kumakain sa bahay. Napapakain ako ni mama, si mama mag-aabot. Pero yung dating ginagawa namin, sama-sama kumakain, ay ako na po yung nagsasarili. Yun na lang po, pakisabi na lang po kay Tita Malin. Salamat. Ako po ay nagdamdam. Pero tapos na po yun. Ako naman po yung nagpapakatotoo. Kasi yung time na yun, ayoko Hindi na. naman kay Maripe binibigyan yung tindahan. Yung mami, Gano'n lang niya. inangkin lang po niya talaga. Pero mami, Si Maripe, naiba po ang ugali. kinakausap mo, hindi ako nire-replyan, bahala siya. Mami, ako lang po ay kasi yung time na yun na ayaw ni Ella mag-aral po sa Manila. Iiwan ko na talaga yung tindahan niya para sa kanya. Sinabi ko niya kay Tita Malin yun. Nagkataon na ako po ay dumating sa kagigitan. Pero hindi ko alam na si Maripe mag-resign. Kahit si mama naman po yung nagpapatunay. Pero mami, yung naibigay ko po ay mama, itulong ko na po yun. Hindi ko na po babawiin yun. Pero talagang antindi po pala ni Maripe. Iba din po ang ugali. Pero oras lang po mami na meron pa akong isang pag-asa na hinihintay po. Ako po ay lilipat po ng bahay. At ako po ay magsasarili. Hindi po talaga pwede kami magsama-sama. Junjun magsusugal. Kaya po nakabili ng tricycle si Junjun, nanalo po sa scatter yun. Pero yung sumunod na laban niya, talo ng talo. Ganun din si Maripe. Nanalo din yun. Isang beses ka lang mananalo pero lahat ng panalo mo, babawiin din yun. Ay, uso ba yan eh? Pero ang dumating kay Maripe, nagbigay ng mga kapatid niya, pinangsusugal po niyan. At meron po akong hawak ng ebidensya po talaga na usap nila ng kasumbatan sila. At mismong kapitbahay na rin po may papatotoo. Pero sa ngayon po ay ako ay
Nagsasabi lang po sa inyo na sabihin nyo lang po kay Tita Malen, ako humingi ng tawad kung may mga nabitawan akong salita. At humingi din po ako sa inyo, Mami. At yung bininto ko lang po dito ay yung address ni Kuya Benes, kung willing po kayong doon ko po ililipat si Mama. At ako man po dumating yung time na yun, ay di sabi ko naman po magpapakatotoo kay Mama. Ano mo, ilista mo? Ayan po. Yun na rin ang address ni ano eh, ni Mika eh. Ano po? Yan na rin. Puro pagkakaisa? Oo. Hindi naman namin ginagamit dito. Puro pagkakaisa, lubang iyan po. Oo. May number po ba yung ano? Ibabang iyam, Puro pagkakaisa? purok pagkakaisa dos. Dos? Ito. Yun na nga. Ibabang iyam, purok pagkakaisa dos. Sige po. Yun na lang po, Mami, ha? Pakisabi na lang po kay Tita. Baka po, maano. Hindi, mga chat ko eh, hindi na nire-reply yan. Ni Marito. Nung huling check up ni Mama, hindi na rin po nagpa-check up si Mama dahil nung araw na yon nagtatalo po kasi sila. Pero okay naman si Mama ngayon. Yung saan naman ang tindahan? Ay di buhay pa rin, pero kung titignan niyo, konti na rin po ng konti. Kasi yung nakuha niyang pera na 10K sa tinagal niya sa kumpanya, naibigay na po sa kanya. Yung 10K na yon ang nagbanggit naman po sa akin si Mama. Tapos, Saan dinala yung 10K? ay, hindi ko po alam sa kanya. Baka yung pinagpagawa ng bahay. Hindi, bago na po yun. Yun po yung kanya makukuha ang pera dun sa pagkakatagal po niya sa kumpanya. Hindi ko na po, nagpagawa siya ng tindahan din eh. Pinasemento yung harap, tapos ganun-ganun, may binili, may binayaran, tapos nagdagdag ulit ng tinda. Tapos ay, hindi ko na alam po, hindi na po alam. Tapos ay sa ngayon, Mami, yung tulad ng sinabi niyo, magsisikap na lang po ako ng sarili ko. Kung ako man po ay naging ganito, Mami, siguro yung binigay ko kay Mama, binigay ko na po yun. At ang bahay at saka ang bahay naman ng rent ay nagbabayad si Mama at saka si Maripe. Sa kuryente naman po si Junjun. Sa tubig naman ay ako nagbabayad. Pero oras po na makalipat na ako, i-stop ko na rin po. Saan ka naman lilipat? Doon po ako sa may Pure Gold, dating Puneraria. Hinihintay ko na lang po yung may-ari. Nagpasabi na po ako doon. Tapat po ng gasolinahan sa Milugawan. Sa? Sariaya po. Di ba yung Pure Gold ng Sariaya po? Di ba pagkalampas ng gasolinahan, yung tapat ng gasolinahan po, meron po doon Lugawan. Yung katabi ng Lugawan. Hinihintay ko na lang po yung may-ari. Kano upa? Ang upa po din ay 3.5 eh. Kaya mo yung 3.5. Magda-down po ako tapos gagawa po Yun ng mo yung papadala kong mga damit. Ayan, isang sako na sa labas. Naku, Mami, huwag mo nyo na po ngayon. Baka po kayo padala pa ng padala kay Maripe Hindi naman ako sinasagot eh. baka po si Tita Malin at saka si Tita Pag-asa, Tita Pag nagpapadala Hindi pa. na napapadala yung sila. Hindi na. Ang gagawin nila ay magpapadala sila ng pera kay Mika. Kay Mika, papadala. Tapos si Mika ang magbibigay kay Mama. Pero hindi na dadaakin mo. Namimiyasa po, Mami. Siya po ay naubos ang pera kay Scatter. Hindi po ako yung pagbibintang. Meron po yung katibayan na away, ang pagtatalo nila. At yung sinasabi ni Maripe na last na bigyan ni Tita Pen na pera na 10K, noong time na, alam ni Tita Malin ni Tita Pen, doon pa lang bigayan na tatalo na. Tapos, naghati sila. At yun daw yung perang yun, ay inutang daw ni
Yun ay pera ni mama eh. Tapos yung 5K na kay mama, yung 5K na kay ni Marete. Tapos, siyempre, nainggit si Junjun. Ayaw bigyan siya ng 500. Eh, si mama ay nagbayad po ng utang. Tapos, yun daw ay, ate, magbigay ka nun sa akin, ganyan. Hindi ko ba alam ito, pero ito ay akin to. Ito yung inutang ko, ganyan yan. Yan. Kaya, Hindi inutang. yun po yung, Hindi niya inutang. Bigay na nga lang yun kay mama mo. yung po bigay kay mama, pero pinalabas niya, inutang niya yung 5K na yun. Kasi yun ang sinabi niya kay Junjun. Kasi si Junjun nangingi ng pera, hindi naman bigyan. Kaya po, sa bahay namin, marami pong away ni mama, kay Marite, si mama. Kasi magsusumbal po si Junjun. Magsusumbal po si Marite. Si mama po naman ay dastagat. Kaya sabi ko, kung magbibigay po kayo ng tulong, mas maganda pagkain na lang po o yung ganun. Kasi oras po may hap ng pera si mama. Ang nakikinabang din po naman ay yung mga anak niya nasa paligid. Si mama po hindi marunong maglista. Although mabait si Junjun, bigay ng bigay. Pero oras lang po mami na dumating pa yung aking AX, lipat na po talaga ako. Masasagot po ako ng buhay. Ganun naman si Ella mapaayos naman ng kanyang ako naman po yung magsasarili na. Ngayong August wala na po ako sa pagiging solo parent. Sisikapin ko na mapaglabanan ko bilang lalaki, huwag na ako magkaroon ng trabaho na lang po. Sisiman ako nababanggit ko sa inyo po ako nagtitiwala, sa inyo ko po hinahain yung mga kunikwento ko na wala pong dagdag o bawas na Natatamad tuloy. Papadala ko sana yung higaan eh. Natatamad tuloy ako eh. Yung higaan ko. yung option po ba ho? Yung folding bed. Yung folding bed. Dahil yung folding bed, mama, may sira-sira na yan. Kaya tayo bigay yung folding bed eh. Hindi po, akin po yun na binili ko kay Lamidan. Tapos ay marami din ginawang Ito oh. Ay, mami, makakaraos din naman po ako. Pwede ko naman pong dalhin yan. Meron nga lang po akong mga bukas ko na lang po dadalhin. Nakabili na po kay mami ng solar, hindi pa? Gusto ko ang magpakamit ng solar. Wala palang pera. Yun na lang po, niyo po na sira po yung aking SIM card. Po mami, huwag niyo na lang po makalimutan. Paalala na lang po. Kasi yun yung binigay ko yung GCash number eh. Saka yung naitulong ko na kay mama. Magiging masama lang po ugali ko kung babawin ko yung kay Marit eh. Kaya naging ganun ang ugali niya, masyado lang siya naging addict sa pagsusugal mami. Kaya nga. Naging siya, hindi ba niya naisip, ako pagdadamutan mo sa pagkain, hindi mo ba alam na yun eh, yung kausap ko si Tita Malin eh, yung tindahan niya yan, kung ano mong, pambili niyo ng pagkain. Pinagdamutan niya kami. Na yun po, ito, mayroon ako ebidensya na akin po yung grocery yun, may video yun, may picture yun, na isa ka ng beneficiary yun, may certificate yun. Paano ako mami nagkaroon ng tindahan? Mula nung tinulungan ako ng tita Pe, taon-taon po ay kumukuha ng barangay business permit. Kada may pera po ako, bumibili po ako ng gulay sa Pamilyang Bayad. Dinadala ko po sa classmate ko ng elementary high school na taga dito sa Lucena.
halos ginagawa ko po ay nire-record ko po na ako nagtitinda. At hindi ako mabibigyan ng Helentan ng tulong pinansyal, beneficiaryo kung ako po ay namimeke ng papeles. Oo. Okay. Meron po akong DTR, ilang taon po ako nagtitinda. Ang tinda ko po ay hindi po yun, para bang isang buwan meron. Susunod na 2 buwan, wala. Pero tunay po yun. At alam po ni Mama, 2 beses ako nabigyan ng sari-sari store. Tapos hindi niya alam na ako ay isang mascot ng Big Mac at saka ng Tonyo Sisig. Nagbabantay din ako sa ospital. Ako'y naghihilot. Ako'y nagkakalakal. Tapos ako lumalabas na Oo, mas malaki ang binabayaran niya sa bahay. Pero hindi siya na magiging ganun kadamot. Dahil lahat ng pera ay nagtatalo, gawa din po niya sa pagsusugal namin. Wala na po magagawa din kasi yun naman po ibinigay ko kay Mama eh. At least ako yung nakatulong kay Mama. Ang masama lang po, lahat ng mga naipong kong gamit, umakyat naman si Dandan sa bubong, luma na yung bubong. Lahat po ng mga papel ko, yung mga record ko, ay lahat po ng gamit ko, pati yung mga binebenta kong damit sa bakery na ginagawang pamunas, basa po lahat. Nagtuluan. Tapos yung pinagawa ni Marit yung siya nagkaroon ng pera dahil siya hindi ko alam Mami kung siya nanalo sa scatter kaya nakapagpagawa siya ng bahay o nag-loan siya sa Pag-ibig. Hindi ko po alam. Wala pong idea kung ano po yung buong pangyayaring ba't siya nakapagawa ng bahay. Lahat po yung tumulo. Ang hindi lang po tumulo dun ay yung Paano yung tindahan? Yung tindahan, okay po yun, wala pong tuloy yun. Pero yung pinagawa niya na may pera siya, sinabi niyang ginastusan niya yun, hindi pa lang kung saan galing yung pera niya, sa scatter ba, sa sugal, o sa ano. Lahat po ng pinagawa niya sa karpintero, lahat po yung natulo. Tapos ang Dandan, kumuha ng santol, yung mga gamit ko nabasa. Hinahanap na po si Dandan. Kasi nagbayad pala ng motor ni December, January, February, March. Yung April hanggang present ngayon, July, mag-August na, hindi siya nagbabayad. Tapos isinanlaan niya sa tao. Oo, andun pa. Hanggang ngayon pa, nandun pa. Wala na yung motor. Tapos isinanlaan niya sa tao. Sa iba. Tapos kinuha niya, isinanlaan naman niya doon sa ni Bengbeng. Oo. Ni Bengbeng. Tapos hanggang ngayon, nandun pa. Kinuha na. Tapos, marunong dumiskarte eh. Tapos pinalabas na ninako yung motor. At ang suspect nga ay yung pamangkin ni pamangkin ni Vanessa. Yun nga po, yun din yung istorya din eh. Ang nakakalim ng buong kwento si Banong eh. Sabi ko yung kapatid niyan. Ang aking pamangkin kahit gaganto-ganto yan Pag inaapi ang pamangkin ko yan, kahit gaganyan yung mga yan. Kasi may ginawang kalokohan niya si Dandan eh. Tapos nanghiram pa yan ng motor kay Unad na panghanap buhay, hindi niya ibinili agad. Tapos ang reason niya, kaya hindi nakabalik, nilagdat daw yung anak niya. Marami pong atraso. Ako Mami ay siguro naman ibang-iba din ako Dandan. Hindi naman po ako yung talagang ayoko lang po manghingi ng tulong kay Tita Pag-asa. Sa inyo po, kasi kayo nakatulong na sa Auntie Ella, kay Tita Maden. Napilitan lang po kay Tita Maden manghiram kasi kailangan ko po nun. Pero lahat naman po yung naitulong na kay Mama. Ang nagwagi lang po ay si Maripe. Pero hindi po akalain Mami na si Maripe ay mag-resign nung nagawa yung tindahan. Kasi pag ganun po, pa-cellphone na po sa bahay At kung kayo po magbibisit doon, at kung magtatanong po kayo sa kapitbahay namin, sila po ang magpapatunay kung anong ginagawa po nung kapatid, yung anak ni Mamang babae. Hindi na po ako magsasalita. Kasi baka po naman ako yung mayroon din kasiraan. Pero hindi ko akalain na magiging ganun sa kadamot. Patay ako, niya, hindi lang ako nakakabili ng bigas. Oo, lagi ako nasa Lucena. Bubunta lang ako ng Sariaya mga ilang araw, alis na uli ako. Pero hindi ko akalain na isusumbat niya yung mga nabibili niya pagkain. Yun yung kinikita ng tindahan, pera ni Mama dapat yun. At saka may hawak nun.
Yun po yung binigay ko kay mama. Yun po totoo, mami, kasi binigay ko naman po yung usap eh. Napakinggan niyo po ba yun sa ano? Hmm. Ni-record ko po yun na malakas ang volume eh. Alin. Yung pinasa ko sa inyo usap. Oo. Napakinggan niyo po yun. Yung audio. Oo. Hindi po ako nagsisinungaling, mami, kahit si mama po yung nagpapatotoo. Nag-ano po siya sa scatter sa sugal. Kahit i-record niyo po yung sabi ko. Ako yung sumasama lang doon kasi yung time na yun, ang plano ko naman talaga kay Ella magsundalo siya eh. So medyo naano ako, ganyan. Tapos yun na nga, hindi rin siya natuloy kikita Pe. Tapos yun. Pero ayun mami, makakaraos din naman po ako. Dati po yung time na makakaalis din po ako sa bahay. Pero mami, hindi ko talaga gusto ko, kung may tutulong ko lang po talaga, may lipat si mama. Talagang wala pong mapapala sa riyaya. Hirapan na hirapan po kay papa. Para bang ako ay hindi, Kailan yun? bukas po itatanggalin na siya doon, bubulwasin na. Iba na pong Ganon. ibang bangkay na po ang kakabit doon. Ibang kabaong na po. Kasi si papa po ay ano na eh, buto ng ganun ba? Mami. Buto na ba? Either na ilagay siya sa MY San or sako. Pero yung tindahan ko, kakaunti na ano, Kaunti kakaunti ng laman. na po. Hindi lang po nauubos din yung mga suka, tapos nagdagdag siya ng hindi. Yan, mga paubos na rin po. Paubos na rin naman po. Pwede po, hindi ko lang po siya mapicturean. Pwede ko lang po yung isan sa inyo pag nandun na oras na bumunta po siya dun sa, sa palengke. Ako po ay nagsasabi sa inyo nito po kasi kung magdadagdag din naman po ako ng kwento, kasi naman po sa karagdagan ng kasalanan ko. Pag dumating sa punto mami na nahirapan din ako, ito yung nakikita ko siya, lalo yung naghihinigpis ang at sinabi yung totoo po na sinun ko sa inyo audio, wala po yung ano, yun po yung talagang inano ni mama na totoong pangyayari. Hindi ko na pala dadalhin din yung rep. Huwag niya po, mami. Sa plano ni Mali, kung nagkapera, palalaking tindahan, bibigyan ng malaking po yung pa. Huwag na po, mami. Huwag na po. Lalo lang po magiging iba ugali ni Marite. Mami, minsan si Topper nga eh, sumamandog sa akin. Kuya, pag-aralin mo ko na saan. Topper, pinapa-update kita nung school record mo, hindi mo ina-update. Ayaw mo ibigay sa akin yung isang ano gano'n. Anong taong ka nag-graduate? Ako bagay mag-iisip ng gano'n. So may katawan. Ilalapit ko dun sa school ng tito ko. Tapos tinuturuan ko siya ako. Si Topper lang kasi hindi nakakapag-aral eh. At saka si Junjun. Pero sa yung kahit At mismo si Topper hindi nakapag-aral. nakatapos po siya ng elementary. Pero high school po ay hindi po siya. Elementary lang si Topper. At saka si Julius naman po ay graduate ng elementary si Topper. Pero si Julius po ay grade 2 lang. Pero sa diskarte Si po, Julius? grade 2 lang po yun. Ah, Grade 2. Pero pag po yun yan, ang diskarte niya, parang daig pa niya yung kasi sanay sa tao, sanay kumilos. ay oo. Pero sa pagsusulat, hindi sa... Hindi po marunong sumulat yun. Pangalan niya ng ano. Hindi ka marunong magsulat ng biodata yun. Ang tagal ko na pinapagawa sa kanya. Yun. Tutulungan ka sa PhilHealth. Ako lang ibayaran mo ng pagkain sa pamasahe. Lisensya. Tamo, nagdadribble ang lisensya. Hindi ko na po inaanap yung kahit gusto magmalasakit sa kanya eh. Sabi ko, Oo, kung wala namang kwentang kapatid eh, kaya na sila. Kanya-kanya na lang kayo ng buhay. Sa buhay, gano'n. ay iba po mami. Talagang ngayon ko lang po napatunayan na
Kung ako yung masama ugali, mas matindi pala siya. Oo, nakapagpagawa siya ng bahay. Siya nagbabayad. Pero nung nakapagbayad siya, binabaon niya na yung lahat ng tao doon. Bao yan po din mami, lalo na si Gino pag nalalasing. Iba din po ugali niya. Ako may ugali din ako. Sa sama ng loob ko, talagang, ito po yung totoo ha, mami ha. Hindi po ko, ibinawi ko yung binenta ko kay mamang gamit. Kasi hindi talagang gusto ko ibenta kay Tita Malin para sa tindahan. Nag-away po kami ni Marite, tinanggal po niya yung cortina. Yung linoleum doon akin. Pero, hindi po mami na intention ko ibawin kasi ibinigay ko na yung kay mami. Ibinenta ko sa kanya yun. Kasi, kung magtatayo siya ng hukay-hukay, meron akong bakal. Lahat po nang meron ako doon. Pwede ako mag-repair ng computer, meron akong gamit. Kung magtatayo naman po ako ng barbershop, may gamit din po ako. Kabibigay lang po ng classmate ko na pabuntang abroad. Pero disiplinado. Kung saan po ba kompleto na. Kung saan yung hasang maayos na lang, wala din po ako pampahasa. Hukay-hukay, marunong akong gumawa ng abono ng kumuha lang ako ng tain ng bakat, lupa, at saka yung sinunog na upa. Medyo ano ko. Kasi na po kaya, lahat gagawin ko para kumita. Ang problema ko lang, mami, ay marerentahan ng bahay. Dahil sa pride, may pride ako, ayoko lumapit kay Tita Pag-asa, kay Tita Pe. Pero yung tinulong sa akin, Tita Pe, mami, yung tinulong niya ng pera na nag-celebrate ko sa Metro Bank. Wala nang mami. Yung nanalo po ako ng sari-sari store, nagbigay ni Dr. Hilentan. Kung nagmang bigay ni Dr. Hilentan, lahat po taon-taon, mami, solo parent president ako. Kumukuha po ako ng barangay business permit. Tapos may mga video ako, nagtitinda ako, nire-record ko po yun, mami. Tapos hindi ako bibigyan ni Dr. Hilentan na hindi ako nakakwalipikado. Bilang pangulo po ng solo parent, pinatawag pa ako ng Kapitolyo bilang huwarang solo parent na may anak na nag-aaral. Tapos, naging ganito pa yung sitwasyon ng buhay ko. Pero naitulong ko na yun kay mama. Na, oo, totoo. Sa kamag-anak ni mama, sa side ni mama, si Michael Suplado, hindi bumabati. Kasi, sa dami kong pinag-aralan, mami, may sikat din po ako. Kasi iniiya ba ako bumati kay Tita Laila, kay Joby, kasi ano ba, para bang ako, may ano ba ako, may ganun ako. Kasi parang, mami, tapos mami, iba tayo sa kaninang pinigwento ko. Ano, sila nag-away, nung ako baga hindi nyo binigyan ng pagkain, wala din pera sinibigay sa akin si mama. Pero nilagnat ako, nangiram ng pera si mama sa kapit, binigyan ako ng gamot. May sasama na doon ko. Kung sakali hindi ko pumasok sa isip yun na. Kung sakali pala si mami nawala, yung mga lahat pala ng gamit dito, makikinabang si Tumbo. Sasama ng, pero hindi ko na masabi kay mama na, mama, ikikukunin ko, pero hindi ko ito, ibibigay ko to dun sa, nabawi ko sa kanila. Para bang pinapakita ko lang ba na magkasamaan na doon. Nagawa ko po yun. Kasi, ang tindi ko mami, kung masama ugali ni mami ko, para bang, siya, akin yan, ngayon, kasi, parang natalo ako eh. Hindi mo bigyan man lang kami ng kape. Aking tindahan yan. Hindi mo pa alam ni si mama, nangangailangan ng kape. Hindi mo lang mapautang-utang. Napakakunat mo. Tapos ako, hindi mo ako hindi po ako sumamado. Hayaan mo na. Hindi mo sarili na lang. Tapos sabi ko, ang swerte mo, dahil sa'yo nabaksak ng lahat ng pera. Ay, hindi na. Sabi Tas ko na yun. Tas na. Naibigay siya 1,000 binigay kay ano. kanina po. Pagdala si Tita Mali na pampacheck up pa 1,000. Napapunta kaya kay mama. Ay, hindi na po sila nagpa-check up si mama dahil. Kaya nga, naibigay na kay mama mo 1,000. Hindi po. Hindi na pabigay kay mama mo 1,000. Hindi ko po alam. Hindi ko po alam kasi wala naman, ang pera po inakay Maripe, siguro nasa kanya kasi niyayaya ni mama magpa-check up. Noong time na yun, nag-aaway na po sila. Ayaw magpa-check up.
Eh di hindi na po nagpa-check up si mama. Kaya nga po nagbunta ako dito para ipaalam sa inyo na yung 1,000 binigay dito ni Tita Mali, hindi ko po alam kung napabigay kay mama kasi wala pong pera si mama mula nung ako nagkasakit ng gasa ngayon. Kahapon lang po ako naka-recover tsaka hanggang ngayon lang po ako bumunta dahil meron po akong pamasaheng 25. Pero yung pa-check up kay mama, hindi po sila natuloy ng palusina. So na yung pagbigay ng pera si Tita Malin na kay Mari po yun at hindi po naibigay kay mama. Siguro, nung ilang araw ako na may sakit, isa po ang gumagastos ng pagka. Ay, hindi rin po eh. Ayan po, mami. Ayan po, nakatingin po ang Diyos. Ang gumagastos ng pagkain doon ay si Julius. Si Julius po. Si Maripi po ay tagaluto lang. Kaya yung perang 1,000 ay na kay Maripi din po. Kaya pasabi na lang po ko Tita Malin, Tita Pe, Tita Pag-asa, ikat na po ang pera. Kasi mamimiyasa po. Hindi po ako nag-aano at mananatili lang po kayong Maripi ang pera. At ang Maripi naman ay, ang pinapakain naman po ay puro tuyo. Si mama na po ang kausapin niyo. O kaya si mama ang dadaling ko dito para sa pagmupunto. O Nakalakad na nga ba si mama mo? Mag-solo. May gamit lang siyang yung tungkod bang apat ng paa. Oo. Isang maba. Yung sa'yo, yung ano? Ay hindi po. Yung meron siyang apat na paang ganyan tapos isang mahabang ganun. Yun ang hawak-hawak niya. Nakapag-service na rin po siya ng manicure. Aalamin ko po. Pero sa ngayon po ay tigil nyo na po. Pakiusap na lang po yung mga kapatid nyo. Kasi hindi po, nung huli po ay totoo po na hindi na po nagpa-check up si mama. Kasi pinipilit ni Mare po. Pero hindi po pumayag si mama magpa-check up. Kasi nag-away na rin po talaga sila eh. Dahil lang po yan sa kape. At yung pinipilit na magpa-utang, ayaw po magpa-utang. Kung dumating po yung susunod na meron pang pagtatalo dun o magkabaoyan po, i-record ko na po. Para makita nyo lang po yung sinasabi ko, totoo hindi. At kung gusto nyo po makikintindahan, bibidyohan ko na, pipicturean ko na. Kasi hindi naman po sila eh. Yun lang po mami. Ako naman po ay hindi po paninira, kundi po pagsasabi lang naman po ng totoo. Kasi yung totoo po niyan ay talagang kung tutulong po kayo yung karapat dapat nyo ng tulungan. Hindi po sa taong sugarol. Naging asa na rin po si Maripe sa mga bigay-bigay. Kaya nga. Sabihin ko na rin po kay mama na nagbigay si Tita Malin. Paano na lang po sa kanya? Pausap na lang po kayong dalawa ni Tita Malin na huwag na po magbigay. At aalamin ko din po kung nabigyan si mama ng 1,000 sa huling check-up. Yun na lang po mami. Mami, mahal ko po kay mami. Dahil tinulungan niyo po yung anak ko. Tsaka sama na loob ko mami talaga. Sama na loob ko sa pangyayaring ito. Hindi ako sabi ko. Hindi naman ako nainggit sa kanya. Hindi, mas maganda yan. Sinabi mo makabukod na at huwag mo na silang pakialman, hayaan mo na sila. Kung gano'n ang kanilang mga ugali eh. Si mama mo, pakialman mo, pero si Bonnie, huwag mo na pakialman. Pero hindi ko mama isabi ni mama ha. Kasi tinapos lang yun ni Maripe yung 10 days na pasok na sa kumpanya. Pag natapos niya yun, makakuha siya ng 10K. Si mama po nagsabi mo, 10K. Yun. Kaya po may pera siya. Nakakuha na. Kasi po, nakakuha na po siya nung nagbili-bili po siya ng mga dagdag sa bahay, sa tindahan at saka yung nagpasemento siya. Kasi may bayad din po yung paggawa nun. Tapos nagkapera pa siya ng huling check-up ni mama. Hindi naman niya sinabi kay mama. Mabuti na lang po nabanggit niya. At mabuti na rin po na sinabi ko sa inyo na huwag na akong padalan. Huwag na rin po magbigay ng tulong kay Maripe. Kasi sa kay Maripe bumabaksak po ang pera. Totoo po yan. Pa-cancel na lang po kay Tita Malin. Yung mga damit po na gusto nyo ibigay,
ang dami, oh. Sako, isang ganun, oh. Taas. Tingnan mo yun, ang taas. Eh, kung may pamasahe ako, kasi dito ako matutulog sa Lucena eh. Kung bukas ko na lang po, ano, Pero yung higani sa kanan muna. Kasi, ano eh, ano ni Malin, gusto ni Malin kasi, mami, yung higaan na yun, ay, ano, hindi diretso, hindi pa diretso ganyan, hindi ganitong lapat, yung nakaganan. naka-bend. Hmm. Hindi maganda yun. Ay, hindi parang Meron po akong ganun. Yung pinakita niyo po sa akin, yung meron po ako niya, nabili ko din po sa junk shop. parang Tanyo pahingaan. mami ha, yung Stillmatic na binili ko, akin po yun, yung luma. Hmm. Pero, nung may pera si mama ay, kasi walang ano eh, sambanas ko kasi nun eh, gawa ng playbook. Hindi ko maalala kung nabigyan, pero hindi ako nabigyan. Hindi ako nabigyan nun. Talaga sabi ko, mama, paano man lang pamasahe dito, ano. Pero mami talagang ano po, ako lang po talaga walang pandipat ng bahay. Hindi ko nga lang kung kailan dati yung AX na last na tulong sa akin ng solo parent eh. Mabuti na lang napasama ako. Pero babalitaan ko na lang po kayo pag nakalipat na ako. Pero sa ngayon po talaga ipakancel nyo na kay Tita Mari yung mga binibigay kay Mari ko po. Talagang Hindi na nga yung papadala kay Marife. lalo't ngayon yung 1,000, hindi po nakatingin mama yun. Hindi mo lang nagre-reply sa mga ano ko, sa mga chat ko eh. Oh, mga chat ko, walang reply. Pero kasali pa po sa GC. Marife? Ah, Ay oo, kasali siya. dapat Ay, ang kaso, hindi siya nagre-reply. Ang dami ko ng chat oh. Sa si Malin, Eh, oh. May voicemail pa. siguro mami, alam niya siya si ano eh, sira din po siya dito eh. Alam din niya na meron siyang ano eh, may masasabihin din siya eh. Wala ko nang hindi siya nag-aaral. Sabi ko nga kay Malin eh. Saan na ba yun? Ito sabi ko kay Malin. Ayaw na makipag-usap. Di nagre-reply. Ito ata, pag-hingi meron. Yung nasabi ko. Sabi naman ni Malin, ate, hayaan mo na siya. Kaibigan na lang daw kami makipagbalita. Iba po mami talagang naging ugali din yung taong yan. Ayaw na, yung mga ano ko, yung mga chat ko, ano eh. Ayaw na, hindi na ako sinasagot ni Bonet. Kaya ako tinambad ng dalhin yung rep, saka yung damit, saka yun nga yung higaan. Parang hindi na sinabad na ako. Pero sabi ni Malin, hindi maganda yung higaan ko kasi naka-bend. Ang mas maganda yung naka-diretso. Mami, meron naman ng folding bed doon. Hindi ko lang po makita yung aking banig. Kasi banig, tinatali-tali ko lang yun. Yung pong aking folding bed, yun po ibakal na matibay. Tali lang po kahit yung tawag dito, yung pantali ba na nabibili lang sa check dyan. Yung tawag dito. Nalalagyan ng sahig. Oo, nalalagyan po sa noon. Yung pong folding bed din, binigay ko po kay mama yun. Yun nga lang, edi Sira-sira na daw eh. Oo, sira-sira na nga. Tapos hindi ko lang po makita-kita. Ang ngayon naman po, yung aking kwarto naman po, natambak ng gamit, ay puro nabasa. Halos na po gamit ko nabasa. Kaya talagang bulok-bulok, may mga tayo ng taga. Talagang hindi ko nyo pumano. Hinayaan ko na lang po doon. Ako naman po, pag nakalipat na doon sa balubal, edi nung ano lang po kasi by August naman daw po yung magkakapera na ako.
Yun sana yung pambabayad ko kay Tita Malin. Kung po mami, sabi ko sa kanya, ibabayaran ko siya eh. O, takot nga din po talaga sa utang. Kaya mami, ako, sa ano ko po, isang cellphone na wala. Nakakuha ko ng utang sa akong credit. Tapos binili ko pa siya ng itong cellphone na to na 10K po. Nung nakabayad po ko, kasi yung para sa anak ko, gusto ko siyang mabigyan ng nakagraduate siya ng grade 11, yung grade 12. Nung nakagraduate siya, hindi ko siya may blowout sa sa kainan, wala ako nun. Pero nung lumipas ang ilang araw, nagkapera ako, niyaya ko siya dun sa mga inasal. Kasi siya nang gusto ko lang po na celebrate kasi yung pera ko, pang sa amin lang po kasi hindi naman po makapagyaya na mabigyan ko si mami. Kasi sakto lang po. Kasi huli na po hindi po agad-agad yung pera makukuha. Ngayon hindi na po ako president. Hindi na po ako president. Ang dami ko din po namin Tapos yung last na payment ko ng payout ko ng solo parent honorarium, kinuha na po ng bagong pangulo. Talaga pong sama na din ko. Lahat na 2026 nito, puro may magandang nangyayari, pero ang dami ko din po mga problemang inaharap. Sakit ng ulo. Ako nakapirma doon sa payout mami, tapos binago nila. Ay. Hindi mo na. Hindi, pasabi na po kayong Tita Malin po ha. Mami, yun na lang po yung kasi mamimiyahan na po yung isa doon. Kasi yung mga damit po, ang pala ko po kasing damit mami, yung talagang basahan na pampunos lang po sa mantika sa lamesa ng bakery. Kasi yung mga damit na ganito, hindi naman siya nakakasipsip ng mantika. Langis. Hindi tinatanggihan po ng bakery. Doon po ako. Kailangan kasi ng photo. Pero mami, sakit ka lang po. Nawala ako sa solo parent, pangulo, wala na akong income. Tapos, hindi kagaya ng dati, may mascot ako, meron akong mga racket, may sound system ako. Kahit ganito ang trabaho, nakakasurvive ako kay Ellie. Napapadala ko pa siya sa Baguio, nakapagturo pa siya. Ibigay ko lang yung para sa anak ko. Tapos ngayon, dumating ako sa puntong sa sibak-sibak yung pangulo. Yung malapit na matapos, 1 taon na lang ako. Ang dami ding talagang dimanas ako ng hirap. Amen, stop po. Ngayon lasing. Salamat po.